Meron akong isi-share sa inyo, isang babae na hindi na gustong makipagtalik sa kanyang asawa. Alam mo, Father, ito po ay storya ni Father Carlos Martins. Sinishare niya ito at isi-share ko din sa inyo. So dito po, makikita ninyo how powerful the prayer of the church. Ito po yung nakabreak sa kanyang, nawala yung kanyang gana, di ba? Magpiayon sila. Asawa naman sila, di ba? Babasahin ko lang ha, dahil maganda po ito. Ang pangalan niya ay ang asawa niya si Zach Anelia. Basahin ko dahil maikli lang itong sharing ni Father Carlos. A couple approaching middle age once came to see me asking for a blessing so they could conceive after 15 years of marriage. 15 years, ha? I prayed with them and gave them the desired blessing. Then Zach provided a key detail. They had not conceived because Nelia would not engage in intercourse for 15 years. Wala siyang gana. Ito yung problema niya. No? Wala akong gana. Nelia did not answer when I asked, why? Ano yung rason mo? Bakit wala kang gana? Nagmadre na lang ka. No? After a long silence, Zach spoke up. We have intercourse once or twice a year. Or 15 years, ha? No? At best, he said, she refuses any more than that. Siguro, ako nang i-share ninyo, posible doon ay the same struggle ni ini. Mawito ng uban po nagbulag. So karon, I am confused. Naglibog na si Father Carlos. Nelia, I admitted you want a baby but you don't want to make a baby. Gusto mo ng bata pero hindi ka gustong maggawa ng bata. No, sex is a hang-up for me, Father. She said, I only had one boyfriend before Zach. We were sexually active. Itong first niya na boyfriend. Sexually active and enjoy it. I stopped enjoying it after him. Alam mo, Father, yung una kong boyfriend, doon nawala yung gana ko sa pakipagtalik. Nakaroon. I have no idea I parted on good terms with Peter. Ang una niyang boyfriend, pangalan Peter. It just didn't work out. I deeply loved Zach and I can't seem to bring myself to enjoy sex anymore. Summarize na rin nato, ha. May covenant pala sila ni Peter. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang tibok ng aking damdamin. No? Tawagin mo lang ako, nandyan ako para sa'yo. Yun po yung kanyang nabigkas in front of Peter. At sabi ni Father Carlos Martins, posible may nakikinig na demonyo at dahil doon, attached ka pa. Meron kang tinatawag na unholy soul tie sa previous partner mo. Okay? So ngayon, ipopost ko po sa mga merong unholy soul ties sa sexual immorality, merong prayer po niyan. So ito yung prayer, mga kapatid. Babasahin ko sa inyo, ha. Parang wala kang gana sa present na asawa mo. Mas ma-recall mo yung past, mga ex mo. No? May nakarelate ba ngayon? Ni Nelia. So ito yung prayer po na binibigay ni... Ipopost ko lang ito. Nagla-live tayo ngayon. So sa live natin, ilalagay ko dun yung prayer sa ex-partner ninyo. Kung lalaki yung ex-partner ninyo, malaking tulong po ito. Okay? And then, mag-deliverance kayo, gamitin niyo yung prayer of the church, yung itim na libro at kay Father Refriger. Makatulong po yan. Ito po, no? Itong prayer na ito,
this prayer only for those who have sexual relation before marriage. Before marriage. Delikado po yung mga palakiro. Bantay mo. Magkatunong gani mo mga occult spirits. Libog dyan mo. Marami po. Mas mabuti focus ka sa asawa mo. No? Ito po. Akong may previous na relation bago ka nakasal. Ito yung prayer, mga kapatid. Father, I repent for having had unlawful and immoral sexual relationships. And I seek your forgiveness, Father, for every time I had neglected to listen to you. For I know this type of behavior does not reflect your character. By the blood of Jesus Christ, I speak to break off me every negative and spiritually dangerous connection my soul has made to each one of those sexual partners. Lalo-lalo na yung mga gumagamit sa mga burikat. Uy. Grabe ang unholy soul ties niyan. No? Pero good news ito po. Ibibigay ko po sa inyo yung prayer ng simbahan. Confession, and then itong prayer breaking off our unholy soul ties of those people. Just imagine, ibigay mo yung sarili mo sa hindi mo kilala for the sake of pleasure. Yung sex ay banal po yun eh. No? Naging kabahagi ka ni Kristo sa Diyos to create. Nang patuloy yung creation sa pamagitan mo. Di ba? So patuloy. Dito. My soul has made to each one of those sexual partners. Kung mas mabuti, maalala mo pa sa dami na naging bahagi sa buhay mo. You are very generous eh. Let their sins be theirs and my sins be mine and covered under the blood of Jesus Christ. Father, if any one of those ex-partners, alam nyo, may lumapit sa akin, na-curse po siya dahil sa babae. Yung babaeng iyon ay pumunta sa lima ka mga albularyo at merong curse scent or love potion ginawa sa kanya. Itong lalaking ito lumapit sa atin, sabi niya, Father, may girlfriend talaga ako dito sa Bohol. Pero seaman talaga, Father eh. No, every port report, every place replace, Father eh. No. So, meron siyang girlfriend doon sa Manila, nag-OGT siya, and then ito may occult practices pala itong babaeng ito. At ang nangyari, mga kapatid, bigla lang sasakit yung ulo niya, at iinit yung buong katawan niya, at ipantog niya sa dingding dahil sa sakit. Every 6 o'clock lang naman. 3 months po siya nag-suffer noon. So, if any one of these ex-partners has sinful behavior in their life or are living in disobedience to your ways, I want to clarify that I am not in agreement to any of their sinful ways or disobedience. In the name of Jesus Christ, I ask that God's warrior angels take their surge and completely sever each and every type of soul tie and attachment that have been connected to me from each of those sexual partners, and that I do not take on any consequence to their sins and any consequence from my prior involvement with them. Alam niyo mga kapatid, after doing the deliverance and breaking the soul ties and holy soul ties ni Nelia at ni Zach, grabe yung pagbago nila. No, they enjoy their married life. No, nawala na yung kanyang na-break na eh. So, ipopost ko po ito sa live natin ngayon. Okay? Yung prayer. Para kung meron kayong kilala, yung lolo niyo, hindi, kailangan kayo. So, kung kayo din may mga previous sexual partners, dahil hindi kayo magsasalita sa amin eh. Na marami kaming kabit, Brad. Nahihiya naman kami, brother. Gumamit ako ng burikat, Brad. Nahihiya naman kami. Dahil ikinahiyan natin itong mga ganitong kasalanan eh. No. So, in this area mga kapatid, mas mabuti, hindi kami makatulong sa inyo kung hindi kayo magsasabi ng katotohanan po.
Only the truth shall set us free. Alam nyo, meron kami mga pasyente dito, hindi sila, itatago nila yung traumatic experience nila, hindi yan ma-liberate. Because one of the doorways of the evil spirit, your traumas in life. So, kaya nga, ilalagay na, mag-narrative kayo, kung i-recommend kayo sa mga kasamahan natin to do narratives. Dahil susunod na araw, is-solemn exercise namin kayo. No? Ang exorcist lang maka-solemn exercise. Kung wala namang demonyo, kayo na magpatuloy sa pag-break. Di ba? Dahil ikaw, dapat ang mag-break niyan. Dahil ikaw ang nagsagawa ng unholy soul ties. No? So sabi ni Father Carlos Collins, ito yung sabi niya, yung sabi niya na this case illustrate that kind of transference of spirits that can immoral sexual activity can cause. Delikado yung mga immoral sexual activity. Alam nyo, it can cause unholy soul ties. Kaya nga, kung yung asawa mo may kabit, hindi na yan makikinig sa'yo. Bakit? May unholy soul ties yung demonyo sa kanila. Maging close-minded na yan, maging bulag na yan. No? Because of the unholy soul ties, links and bandages. Anong gawin natin? Continue to pray. Continue to cast out that unclean spirits who continue to disturb the mind and heart of our beloved brothers and sisters, our family circles. At itong prayer ng simbahan na inyong na-avail, makatulong po yan. Okay? Natutuwa ba kayo ngayon? It will lead us to pray more. Itong ministering ito, it is all about prayer. Kanina, nag-exercise ako. Siya po yung sinapian ng trillion of demons. Grabe ha? Ilang population sa mga tao sa buong mundo? 8 billion pa tayo, di ba? Pero when I asked the number, meron pa, nagpakumpisal was Father LL dito ha, sa mga hindi pa naka-confess. Yung confession is sacrament of healing po. Yung confession is sacrament of healing po. Sa mga may sakit ngayon, do every day receive the Eucharist. Every day, receive the Eucharist. Sa mga may stage 4, stage cancer, stage 4 cancer, no, receive the Eucharist. Is this a source of healing? At lahat ng pari makapagbigay sa inyo because all priests are healers. Ano ang pari? All priests are healers. Confession, anointing of the sick. Mamaya, lalabas ako for anointing of the senses and anointing of the sick. Mamaya. Kung merong hindi na makalakad, ibibigay ko din sa inyo yung Eucharist. Dahil walang misa tayo. Susunod, isuggest ko na everyday magmisa tayo from Thursday to Sunday. Ang climax sa ating healing session dito, and deliverance and exorcism, is the Eucharist. Because Eucharist is the source of all healing. Yung doktor, yung pari, yung medicine na tinitake ninyo are instruments of healing. While the Eucharist is the source of healing. Kung gusto mo na mabago yung sarili mo, receive the Eucharist and confession regularly. Hindi lang yung Eucharist, pati na yung confession. Kung grabe yung bisyo mo, no, receive the sacrament under confession regularly. No, hindi lang once a year. Make a regular confession. Kaya nga, nagtayo tayo ng center para yung mga pari ay magkatulong sa atin. So yung mga pari na tinatawagan natin, mag-duty sila for confession. Dahil every Wednesday magpakumpisal ako dito sa parokya. Kagabi nagpakumpisal din ako sa parokya. Every Wednesday lang ako. Gabi din, alas 8 hanggang alas 10 para nandun na yung mga tao tapos na kumain. At yung available na mga umpisal, nandyan lang ako every Wednesday po, 8 to 10 sa parokya ko.
And then dito, Thursday to Sunday po, merong pari, uupo sa Sacrament of Confession. Makikinig sa lahat ng mga kasalanan ninyo para you will receive the grace of reconciliation, the grace of restoration, the grace of sanctifying. Grace will be restored through reception of the Sacrament of Confession. Ang ganda, no? Pero hindi natin na naging habit. Yung habit natin is bad habit. Yung pagkamarites natin, yung pagkamirasol natin, totoo, hindi. So let us offer everything to the Lord. And then yung evangelization, mga kapatid, this is a process of healing. Well, nakikinig kayo ng mataimtim, marami kayong nalalaman, marami kayong natutunan. It is a process of healing. Marami kayong mga superstitious belief, marami kayong mga occult practices. When you renounce everything, it is a process of healing. And more importantly, is the process of conversion. Okay? When I exercise itong babaeng ito narinig nyo kanina? Sumisigaw na grabe, sumisigaw. No? Mamaya may sisigaw pa rin. No? Kung hindi sisigaw, thanks be to God. Yung first ini-exercise ko, isa siya sa pinakamabigat na kaso. So, trillion of demons ang pumasok sa kanya. No? Just imagine mas marami pala yung demonyo kaysa billion pa tayo, di ba? And then, mga almost 3 years na daw kami nag-exercise sa kanya. Just imagine, trillion. Madali ba yan? At kinukuman ko yung demonyo, when you will depart, sabi ng demonyo, Darwin, ganahan na dyan may mulakaw, Darwin. Yaing na nang imong magbubuhat, nganong di may kalakaw. Naturtsur na may Darwin. Pero tinadjong inita mo rami gibalik sa imperno aning kalakiha. Ganahan na may manggawas, Darwin. Narinig niya kanina, no? Ang mga demonyo yun nagsasalita. Satan is real. Kaya nga, mga bata na nandito, mga tatay na nandito, alam nyo, kapag wala na kayong gana sa pagdasal, delikado na po yun. Wala na kayong gana sa pagro-rosaryo every night, delikado na po yun. Bakit? Pinagod ka ng demonyo para hindi maging matibay yung kaluluwa mo. Sabi ni Kristo, si Kristo mismo, hindi ka pa makapagbigay sa akin ng magdasal ka, manalangin ka. No? Ready naman yung kaluluwa mo. Yung katawan mo ay pagod. Totoo, hindi. Sasabihin ng anak mo, Ma, magrosaryo na ta. Kapoy, ugma na lang siguro. No. Kapoy. Totoo, hindi. At I hope, hindi ang devotion natin ay hindi base sa emotion natin dahil mag-change yung emotion natin eh. Our devotion should be anchored on our will. No. Our will to devote ourselves 15 minutes or more than 15 minutes for rosary, for the gospel, para mag-reflect tayo sa salita niya. Yan po ang pinaka-importante. Hindi ka mawawala. Hindi ka mawala ng pananampalataya. Hindi ka mawala ng pag-asa. Hindi ka mawala ng pag-ibig. Puno ka ng pag-ibig. Bakit? You contemplate His words, not the word of men. You continue to pray unceasingly. Kahit pagod ka. Alam nyo, ang Diyos ay magpupuri at masisiyahan sa inyo kahit ang sarap ng matulog, nagrosaryo ka pa rin. No, our Father. Sa anong misteryo na? Dahil despite sa inyong pagod, humahawa ka pa rin ng rosaryo. So hindi natapos, Father, naintindihan ng Panginoon yan. No? Kahit pagod ka, yan po ang pinakamalaking sakripisyo. Mas malaki yung sakripisyo kung grabe yung pagod mo, nagro-rosaryo ka pa rin. Kung hindi ka pagod ngayon at nagana mo rosaryo, mas malaki pa yung sakripisyo kung pagod na pagod ka at nagro-rosaryo ka pa rin. Doble yung merito.
Amen? Ay, ngayon, pagod na pagod ako. Doble merito nito. And then, kung makatulog ka, ang Diyos nagkaintindi sa'yo. Basta binibigay mo yung sarili mo. Oh, Lord, sorry Lord, nakatulog ako. Ang Diyos, sabi ng Panginoon, believe na believe ako sa iyo, anak. Kahit pagod ka, hinawakan mo na lang yung rosaryohan. Pero sinisikap mo, hindi mo naman yan ang what ni mo tuyo ba, no? So I hope you will do the prayer of deliverance to your house, no? You will do prayer of deliverance to your family circle. Kayo na po. Sana nakinig kayo ha sa catechism kanina. Natuwa ba kayo ngayon? Natuwa? At wag na kayong tumawag sa akin ha dahil unang-una tinuturuan nga kayo eh. Empowerment po ito. Kayo na mag-pray sa bahay ninyo. Huwag niyo ako papuntahin sa bahay ninyo. Ang dami ninyo, hindi na ako tutubo nito. No? So kayo na mag-pray at imbitahin niyo yung pari ninyo sa parokya ninyo at siyang mag-bless sa bahay mo. Okay? So, hindi na po ako pupunta sa bahay ninyo. Gusto na ako mag-stay dito sa office. Dahil ang dami kong i-exercise. 5 po sa ngayon. At mamaya, lalabas ako dahil bawat isa sa inyo ay mag-renounce and then mag-deliverance. Magsagawa tayo ng prayer of deliverance bawat isa sa inyo. At sa mga na-late, balik po kayo. Magagamit po ninyo ito, hindi lang sa sarili nyo. Magagamit nyo ito sa buong pamilya ninyo. At sana turuan ninyo yung buong pamilya ninyo. No? Unang-una, yung pamilya natin, ang turuan natin to appreciate the prayer of the church, and to appreciate the sacramentals of the church, and to increase our knowledge, to increase our wisdom in the church. The teachings of the church, kinakailangan natin yan. No? Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? No? God is good all the time.